Yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin yun. Okay. Ito si former president. Ilang daang beses niya na sinabi ang statement na yan, no? Paulit-ulit nila tinatanong. Paulit-ulit na walang hindi ko maintindihan kung bakit gustong-gusto nila marinig na paulit-ulit sabihin ng Pangulo yung tanong na yan. So, ang President hindi nagbabago ng sagot. So, inaakin niya. Okay? Inaakin niya. Basta panoodin natin. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Maliwanag naman yan, di ba? Bago siya nagpresidente, by the way, sinabihan niya na yung mga tao, no? Pag siya ang naging presidente, di ba? Sabi niya, maraming kakainin ng isda sa, sa ba yun? Sa Manila Bay? Ewan ko kung saan yun. Basta doon sa Bay, no? Sabi niya, maraming kakainin daw. Tataba daw yung mga isda. Siyempre, ipinapaliwanag niya rin yung war against drug. No, bago pa lang siya. Yung nagkakampanya pa lang siya. Sabi niya, posible din magkaroon ng mga casualties. Dahil sa gera, hindi may iwasan yan. Talagang may mga casualties dyan. Yan ang inexplain niya noon pa, no, bago pa siya magpresidente. Kaya naman, gasgas na yung ano. Ayan, yung mga sinasabi niya, alam na ng tao yan. Pero ito, hindi ko maintindihan kung bakit paulit-ulit nila sinasabi. Pakinggan natin, ha? Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Isa pa, napansin ko dito sa babaeng to, napakabastos at napakayabang. Ang taas ng ego, no? Tignan mo, ha? Tignan mo kaya nagagalit si Duterte. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. Pinipilit talaga nila yung mga inosente, no? Na biktima ng drug war. Kaya pinipilit talaga nila i-hook si Duterte, no? Sungkitin. Okay, hulihin, ikulong kung pwede lang talaga no? Kulang na lang hilahin nila itong matanda, no? Pag kaisahan nila lahat, pare-pareho sila. Tingnan nyo. File the case in court. Mr. Walang Chair, problema. Yung mga casualties na gan, syempre, kaya lagi niya sinasabi, file the case in court. Kasi kung may nangyari dyan, kung may foul o aksidente o ano man na nangyari dyan, ang korte ang magdidesisyon. Syempre, kaya nga, kung siya ang mastermind, sabi niya nga, sino bang gago? Sino bang leader na gago ang magpapapatay doon sa mga inosenteng tao? Tignan mo, napaka-common sense, no? Palagay mo itong taong to, anong mapapala niya dun sa mga inosente pagpapatay niya? 'Di ba? Kaya nga sinasabi niya, pag mga kriminal kalaban niya, kahit pulis, kalaban niya. Nandiyan din ang korte. yes, Mr. Chair. Second question ko, responsable kayo kasi polisiyan nyo yun. Pakinggan niyo to. Kumbaga, tatak Duterte. Tatak Duterte pang nalalaman. Kung yung mga DDS nga, yung mga fanatic nga ni Duterte, hindi naman pinapansin yan. Tatak Duterte na yan. Tingnan mo, may babanggitin siya. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao, nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao Model? Or Ang tanong niya, tama ba na tawagin itong Davao Model? Yun ang tinatanong niya. Pero, pakinggan nyo, hindi niya kagad klinaro, no? Doon sa tanong niya, please answer yes or no. Kasi, sasagutin niya ni Duterte yan, i-explain niya sa kanya, yung sagot niya, biglang binabara niya, sabihin, answer me yes or no. Napakayabang nito. Paano ba naging yan? Paano naging congressman yan? Naiinis ako dito sa babaeng to. or Davao style, Mr. Chair? Hindi niya sinasabing answer this yes or no. Yung si Duterte, i-explain niya pa. Tingnan mo. I cannot control
Oh, kita mo? Sasagutin niya na, no? I-explain na ni Duterte. Ngayon, itong napakayabang na babae nito, tignan mo, sasabihin niya. The semantic. Mr. Chair, yes or no? Oh, tignan mo. Sinasagot na siya. Tapos babarahin niya, Mr. Chair, yes or no. Dapat, bago siya nagtanong, iklinaro niya muna. Ito ay yes or no lang, Pangulong Duterte. Sagutin niyo lang ng yes or no. Bago siya nag-explain, nagtanong. Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Ang tanga mo. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon. Ang yabang, oh. Tignan mo yung reaction ng mukha niya, ha? Tignan niyo yung reaction ng babaeng to. Ako inis na inis ako. Salukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Oh, pinatayan siya ng Point of mic. order. Suspended. Ang yabang, oh. Tingnan mo ang bunga, ang mukha, oh. Nako po, ang yabang. Ito pa. Point of order. Tignan mo ang sasabihin ni Barbers. Ewan ko, Barbers ba to? Sasabihin niya. Yung sinabi ko rin, no? Yung sinabi ko, bago nyo tanungin yung ex-president, explain nyo muna na answerable ng yes or no yung sa tanong nyo. Sinabi niya rin yan. Ewan ko kung gano'n ang pagkakasabi, pero tingnan mo. Order, Mr. Chair. Ano ka, pulis? Point of order, Mr. Chair. Alam mo, kulang na lang, kalad ka rin nila yung matanda sa kulungan, no? Lahat ng mga against kay Duterte na yan, lahat pinagkaisahan yung matanda. Kawawa. Hindi na alam kung gaano kalaking sakripisyo ginawa niyan para maayos yung bansa natin. Pero ito mga to, walang mga utang na loob to. Ewan ko, ilan dito siguro may awa pa dun sa matanda. Pero yung iba talaga walang mga awa eh. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down, okay? Pag ang nang babara, yung mga nagtatanong, parang okay lang. Pero pag si Duterte ay nag-react dahil sa galit, ay nako, ang yayabang, lalo na to. Sino ba yung matandang mayabang dito? Itong matanda na to. Ito, pumapapil to dahil matapang daw siya eh. So itong mga to, nung presidente si Duterte, lahat kipit balikat, paano ang tawag doon? Parang ang babait, no? Itong mga to, naalala nyo yun nung panahon ni Duterte, lahat gusto dumikit sa kanya. Lahat ang babait sa kanya. Pero ngayon, tingnan mo mga ugali nito. Para ho maayos ang ating hearing sa ngayon. Hearing is resumed. Tingnan natin. Please proceed, Congresswoman Nainis talaga ako dun sa babaeng yun. Rosas. Yes, Mr. Hindi ko Chair. kilala yan, ha? Napakasimple lang po ng tanong Ayabang. ko. Tinatanong ko lang Oh, yan, po yan. kung yes or no. Oo. Binago niya yung tinatanong niya daw kung yes or no. Pero nauna na yung tanong niya. Bago niya sinabi, yes or no lang. Nagsasumasagot na yung matanda eh. Bakit niya iniba? Di ba? Tinatanong ko lang kung yes or no. Hindi niya naman pinauna yun eh. Davao style ba yung inyong modelo? Ay, nako. Mr. Chair, ayaw niya Paano ba sagutin. nagiging mga politician? So, Mr. tong Chair, mga- hindi ko maintindihan yon. Hindi daw niya maintindihan. No? Walang kagalang, walang karespe-respetong tong mga taong to. Kaya mayabang. I'm What is sorry, your personality, Your Honor? Ang yabang. If I Tsura may, niyo. Oh, Secretary tingnan. Bello, Pakinggan natin, we normally, Pakinggan mo. the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is Iba limited pa. only to Mamaya sasabihin counseling niya. his client. Sabi niya, iklaro niyo muna kung answerable lang yes or no yung tanong niyo. Hindi eh. Nagyabang eh. On his rights. Hanggang doon lamang po. But Mamaya. we cannot Actually, bandang dulo yan, ask pero you to answer any questions that will be asked by medyo any of the mahaba. members. And that is what Thank you, is Your in the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering
the question of Ilan lang Congresswoman dyan ang merong Rosas, Your Honor. simpatya My o point is, Your Honor, to allow paggalang sa matanda, the no? resource person Pero to finish karamihan his dyan, answer. no? Hindi nyo alam, Okay, we puro will do corrupt that. din yung mga yan. Thank you. Mga corrupt, Attorney no? Bello. Sigurado ako. Your Honor. Mga corrupt Thank you. din yan na walang galang sa Congressman Pangulo. Brosas, Tingnan nyo. maybe it is perhaps the former president would like to elaborate on this. Oo. Ini-explain na nga eh. Nagsasalita na nga yung matanda para sagutin yung tanong niya. And then sasabihin, answer me yes or no. Gagampo. Answer. We may ask questions that is answerable by yes or no, and as much as possible, we would Tingnan mo. ask the resource person Oo. to say Answer only yes or answer no. yes or no. But Tama. Hindi niya naman sinabing ganun eh. Dapat na pinauna niya na lang muna. Oh, President, Mr. President, can you answer this for me, yes or no? Dapat inuna niya na yun. Yun lang. Mga walang galang. But if he wishes Oh. to elaborate, and as long as it is germane and related to the answer to your question, we will allow Nakakahiyang that. babae. But Yes. we will make it very, Yes. very short. Ate nga yabang niya. Yes, Mr. Chair. Oh. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang naman. tinatanong ko lang, sa particular question na yon, maaari naman siyang sagutin ng yes or no. And Naks. then the explanation, Mr. Chair. Gusto niya muna sumagot ng yes or no. Ano, kinokontrol na yung isasagot ng matanda. Unang-una, hindi niya naman sinabing answerable ng yes or no. Parang siraan po. Opo. Opo. Yabang. Do not control Ang yabang, my wag niyo iboboto answer. to. Kung Wag niyo iboboto. Uy, Your yabang. Honor, Hindi naawa sa this matanda. is not an inquisition. Hmm. It's a democratic process of investigation. Okay. Thank you, Mr. President. Walang galang. Sana po, Mayayabang to mga to kasi wala na to eh. I mean, hindi na siya president. Pero nung president ito, nako, kala mo ang babait. Tignan nyo. Sa Congress, tignan nyo mga itsura niyan. Tignan mo mga itsura niyan. Puro lahat, kala mo gustong dumikit sa kanya. if there are questions that will be propounded by the members, Plastic. hopefully, medyo kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po Disrespectful na sanang tao. iksian lamang po natin nang sa ganun, no, malinaw. And for the members who wish to ask questions that are answerable by yes or no, Yan. please make the Unahin questions niya. very clear. Unahin niya muna. Ay, nako, kung ako yung anak ni Duterte, magmumura rin ako sa social media. Ay, nako, mumurahin ko yung babae na yun. Para ho masagot po ng yes or no, Your Honors. So I hope para ho maayos yung ating Maraming dito, mga stupid questions. Sorry sa word, ha? Na mismo si Duterte, si Duterte ang nagsabi, is a stupid question. Bakit yan ang tanong mo? Kung hihimay-himayin ko to, ipopost ko rin. patakbo ng ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congressman. Mapapansin nyo, puro na lang yung aaminin mo ba, aakuin mo ba yung kasalanan mo, puro ganun na lang. Naku po, si Duterte, gasgas na sa kanya, paulit-ulit niya sinaamin, paulit-ulit niya sinasabi. Kung may kasalanan siya, ikulong siya, dalhin siya sa korte, kasuhan, tapos. Sabi niya, mabubulok na nga siya sa bilangguan, baka doon na raw siya mamatay eh. Isipin nyo, ilang panahon na lang natitira sa buhay niyan. Itong mga to, mga walang awa, no? Hindi nila alam yung nagawa ng matanda dito sa bansa. Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, Ay, ang mayabang. tanong ko, sinasabi nyo rin na ang May war on mayabang drugs na- ay talagang utos nyo. Hindi Diba? ko kilala yan. Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo na nadikit yan. Unless, eto po, tanong na pwede nyo No. i-expound. May iba kayong gustong itawag doon? Meron po ba kayong gustong ibang itawag doon? Wala na po. Sabi ko, I assume Siya. full responsibility for whatever happened in the
actions taken by the law enforcement agencies of this country. Siyempre, yun, sinasabi niya sigurong tatak Duterte, natural kung ano yung prinsipyo ng tao. Hindi mo pwedeng baguhin kung ano yung prinsipyo niya sa Davao. Alam nga bang pagdating dito, lalambot-lambot siya sa Maynila. Ang tatalamak din ng dito eh. Bago rin pumasok to, ang daming mga patayan, ang daming droga. Usong-uso yung yung riding in tandem, natatandaan nyo? Bago pumasok si Duterte, yung mga nasa drugs na negosyo, puro may baril. Grabe ang nangyayari, ang daming lumabas noon, yung BBC pang nag-interview dun sa mga yung mga drug lords, yung mga pushers. Ang dami, puro de armas. Yung panahon ni Pinoy yun, ha? Tignan mo nung pumasok siya. Nilinis siya. Ang daming nawala. Ang daming natakot. Ang daming nawala. I mean, nawala. Hindi na nagkakalat sa kalsada. Naubos. I mean, yung mga riding in tandems na yun, nabawasan, no? Nawala halos. Hindi, dati sunod-sunod ang balita niyan. Noong naging presidente to, naalala nyo? Sunod-sunod yung riding in tandem. Usong-uso yung nakadalawa sila sa motor. Makikita mo, may bubulagta, tatakbo yung motor, arangkada. Ang daming ganyan. Nako. Country to stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. Saan ka naman nakakita ang presidente, no? Itong presidente na to, bago siya pumasok as president, no? Binoto ng mga tao. Yan na ang bukang bibig niya, no? Kakalabanin ko yung drugs niya. Dahil yan ang ugat, ang daming namamatay, ang daming nadadamay, nawawala ng, ang daming na sasayang ang kinabukasan dyan, no? Ang daming pamilyang nadadamay. Tingnan mo, yun ang inayos niya. Tapos, itong mga to, ang mission nitong mga to ay pagbintangan, ito daw ang pinaka father of all drug lords. Parang pinapalabas nila, siya ang siya ang pinaka drug lord, no, sa lahat. Ewan ko, nakinig ako dun sa other portion nitong hearing na to. Parang gusto nila, parang ito ang pinupuntirya nila na bilyon-bilyon ng natangay sa drugs. Saka nakakita nun. Sabi niya, sinong namang gagong tao ang gagawa niyan? Tingnan mo. Mr. Chair, next question. Nung naging mayor po kayo, sabi nyo naging safe ang Davao. Tama po ba? Tingnan mo, hindi pa siya presidente, alam na natin ang Davao ang kakaiba. Pagdating ng bagong taon, napaka-peaceful, walang mga nadidisgrasya, walang putukan, walang kalat. Tingnan mo, napakatahimik, rinig na rinig natin ang mga kwento ng mga tao, kahit may maiwan kang gamit, hindi kukunin. Parang abroad, no? Parang sa Japan, parang napakadisiplinado ng mga tao. Tingnan mo, ang pinipilit nito, tingnan mo sa gusto niya sagutin. At that would be that should be answered by a third person. Tama naman. Siyempre, ang tao ang magsasagot nun. Hindi, alangan bang siya, oo, pinaganda ko ang Davao. Siyempre, ang tao ang magsasalita, hindi siya. Yun naman ang nangyayari. I would not be answering that. Ang talino pa rin would be ni presumptuous of me Duterte. Sa to totoo lang, conclude. kahit ganyan ang edad niya, Hindi ako talino. magsabi. I never Kaya lang, In medyo... a world where trust Ay. is the right decision, Ay, said that Davao City was not publicly. Mr. Chair, as mayor, tingnan mo. masasabi nyo na naging safe ang Davao sa Anyabang, panahon. kala mo, alam na Talaga? alam niya. Talaga naman. Kasi Sa kanya. walang kriminal sa kalye. Talaga.
Walang snatcher, Oh, Walang tama naman. snatcher. walang akyat bahay, Walang akyat bahay. walang magnanakaw, Walang Yabang. magnanakaw. walang mamamatay tao. Walang mamatay tao. Yabang ng babaeng to. So yun po lahat. Yes. Oh. Oh. So walang mga kriminal o walang insidente ng Gusto, kriminalidad. anong gusto yung sagot? Tingnan mo. Bakit po? Merong mga incident, not totally. It could be a dream of a city not to have any criminal wala naman incidents perfect. or violence. Pero overall, Davao City was safe. Oh, tama naman. If Pero the tignan mo yung best gustong isagot niya. standard would be Itong babae. that a Tingnan mo yung citizen babae. of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City. Okay. Mr. Chair, I would like to ask, May no, opinion daw siya. hindi ba nagkandamatay sila sa panahon na yun? Marami po. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go Napaka to the... klaseng mga tanong. Tawag nito. Sino-sino pumatay. Hindi ako, hindi ko bit-bit. Ang bit-bit ko lang ho yung hindi. Mr. Chair, I would like to ask, May naiisip lang ako na siguro sa nangyari dun sa Davao. Hindi ko naman sigurado, no? Pero naisip ko lang. Siguro nung magulo ang Davao, syempre may mga rebellion, may mga ano ba 'tong tawag dito? Andyan yung mga NPA din, no? Andyan yung mga hindi ko alam kung yung Abu Sayyaf ba. Basta yung mga kalaban ng gobyerno. Yung mga nanggugulo dati, no? Magulong-magulo dati. Siguro ito, ang style niya ganun, yung ginawa niya dito, no? Sabi niya, gagawin ko rin yan sa Maynila o sa buong bansa. Aakuin niya yung mga rebelde na sumuko, isurrender ang armas at bibigyan na ng pang-umpisa ng kabuhayan nila. Mag-umpisa ng maayos kasama ang pamilya. Ganyan ang ginawa niya, no? Sa Davao, wala siyang choice siguro sa nangyari. Ito hula ko lang, Wala siyang choice dahil hindi kakayanin niya ng kapulisan lang, no? Yung mga pulis niya doon. So, siguro ang ginamit niya ay yung mga kasamahan din ng mga dating nag-class, no? Na yung mga magugulo, yung mga gumagawa ng mga gulo doon sa lugar nila na kumampi sa kanya, na sumuko rin sa kanya. At yun ang mga kasama niya na panlaban din dun sa mga dapat labanan, no? Yung mga crime doon. So parang ganun ang nakikita ko. Parang ganun. Kasi inaano nila yung mga pulis, ganyan, meron pa. Duterte, aminin mo na, sino-sino yung mga DDS mo? So yun ang nakikita ko doon. Siguro, yung mga dating kalaban, dating mga nanggugulo at naghahari o gumagawa ng gulo sa lugar nila, kaya ginamit niya para panlaban din doon sa mga dating kasamahan nun. Parang ganun ata. Hindi ko alam kung tama, pero yan ang hula ko. again, no? Sa inyo po, nakaranasan, kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Mga 6 o 7. So Ewan what- ko kung natuluyan yung, hindi ko na follow up sa hospital kung natuluyan. Quote ko lang, ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano? I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano niyo ginode ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, Siyempre, alam if niya ang they- gagawin niya.
present a violent resistance. That's the only thing that you can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life. O yan. Lagi niyang sinasabi yan. Itong makukulit na to, no? Kasama itong mga to, no? Itong mga makukulit na to, pinipilit nila, no? Yung mga pinatay daw na walang kalaban-laban. Tsaka sinasabi nila, yung sinasabi ni Duterte, medyo sablay ng konti si Duterte doon na hayaan mo silang maglaban para daw may rason, no? Para patayin. E paano kung yun ng laban na yun, naunang patayin yung mga pulis? Paano kung aksidente nadali ay pulis? O, di ba? So, talagang tinuturo niya siguro yon dahil dapat ready siya. Ready sila lumaban, no? Makipagpatayan din sa mga kriminal. Dahil armado yun mga yon, di ba? Armado yun eh. Kung isila ang, kahit sa US nangyayari yan, I mean, sa US, sobrang protective ng mga pulis, di ba? Nakikita niyo kung gaano nila i-handcuff yung mga kriminal, no? Kung paano nila i-protect yung sarili nila. Talagang mauuna sila. Hindi pwedeng unahan, no? Ganon lahat, I mean. Ganon din si Duterte, ayaw niyang maunahan ng mga tao niya. So, hindi kala ng mga tao pag nakikipaglaban sa ganyan, sa mga drug war, dapat pagbigyan mo muna, hayaan mo na, bigyan mo ng due process. Yung mga yan, may mga armas. Paano mo bibigyan ng due process yan? Pagka nakaka-encounter ka ng mga ganyan, unahan na yan. Pag may armas, lalo na. Kaya, tignan mo, pagka may nahuli, kinakapkapan talaga kagad kung may armas o wala, di ba? Talagang dumapa ka, itaas mo ang kamay mo. Hindi pwede kasi baka may armas. Kasi uunahan talaga sila ng pulis. Pagka pagka yung nahuli ay hindi sumunod, kunyari, taas ang kamay, binaba ang kamay. Binaba ang kamay, nagkakamot lang pala ng tuhod. O dali na siya noon. Kasi ang pulis, alert yan. Kailangan pagka sinabi mong taas ang kamay at binaba mo ang kamay mo, malamang yung ginagawa ni Duterte, ganun. Okay, madededo ka rin. 2. Ito But ba? hindi mo pwedeng patayin yung kriminal nag-handcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. Liwanag nga eh. Ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around. And I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po. Parang tatay siya eh. Tatay siya ng bayan niya. Tinitignan niya yung mga bata. Ano ba? May magulo ba dyan? Talagang gusto niya kumprontahin, no? Ayaw niya na magulong lugar, no? Talagang tatay. Kaya siya tatay ng bayan. Yes. Nagdadasal po ako na nagmumotor ako na may mag-hold upper dyan. Ikot-ikot siya. At kung maabot na kita, talagang patayin kita. Pagka-kriminal, talaga walang At hindi kung pwede. Pag matigas ang ulo, Basta no? kriminal ka. Parang mga tatay natin, tapaluin tayo pagka gumagawa Wala tayo ng akong kasalanan. pasensya sa kriminal. Di ba? Pagka lumaban, patayan. Oo. So, Mr. Chair, May mga armas kanina siya. po kasi sinabi ni Duterte na he takes full legal responsibility. Yes. Siya ang mananagot at Yes. makukulong sa ginawa ng mga kapulisan. Yes. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Kukulit na. Yung lahat po, kasi Paulit-ulit naalala yan. ko sa war on drugs, Sa Senate, sa yung dito, mga kahit accomplishment, saan may maririnig. nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, Yeah. lahat ng utos mo na ginawa ng pulis Sa'yo. and all the consequences, sagot ko yan. Sagot. Maliwanag naman. Pati ang ginawa ng pulis, sagot ko Pag yan. nagkamali. Pati po yung accomplishment kung may nahuli,
enforcement of law yun. Accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat ng trabaho ng pulis, Siya ang may command. because you are the mayor, at inutos mo yan, and the consequences, or sometimes is an incident can go right Oo. and go wrong. Tama, oo. Protektahan ko yung pulis kasi ako ang mayor. Okay. Pwedeng magkamali, no? Pero yung intentional na gumagawa ng mali, kahit pulis, sabi niya, dadalhin niya sa kwarto, gugulbihin niya. Siya ang mananagot sa kanya. Ganyan kalupit yan. Pagka ang pulis, intentional gumagawa ng kalokohan, didisiplinahin niya. Pero pag ang pulis, marunong sumunod, marunong gumawa ng tama, kalaban yung kriminal, protektahan niya. Ang linaw naman nun eh. Hindi magtrabaho yung pulis, matakot yan kung hindi mo bakaban. So lahat ng trabaho ng pulis, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So, Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at Mga tanong. how much ang drug? No? Ang tanong niya, Na na-seize nung time na yan. Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested persons in Davao City. That is, Gusto niya sasabihin ilan? I would Ilan? not want to. That would not be a proper question. No. For a Mr. Chair, resource sabi niyo person. yung accomplishment report sa inyo yan. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But you see, to ask for the number Accounting. of arrests or killings, that Ano would ba be a stupid Oh, question. stupid. Yan ang Mr. word. Chair, sinabi po ninyo na aakuin nyo lahat. Eh di syempre may accounting. May accounting kayo, na. Mr. Chair. At kabisado nyo, kahit Ang nga kabisado bobo. ninyo kung ilan ang hinuli, Ilan daw ang hinuli? ilan ang pinatay, Pinatay. ilan. Paano Dapat niya may masasagot accounting kayo, kaya Mr. yun? Chair. And I believe, Mr. Chair, noong Paano masasagot 2017, correct me if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo, Yes, Mr. ma'am. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Point of order na. Nga Ay, sinabi naku ko. po. Yes, Tingnan mo may naman. I remind our resource person, Magkamali ng konti si Mr. President, Duterte. Point of order na. maaari po ay wag po, iwasan po natin magtanong sa ating po mga membro. Please answer the question. Meron pa isang congressman na medyo binabae, ha? Hindi naman masama yung binabae. Na nag-overlap kay Duterte. Parang okay lang. Pero pag si Duterte nag-overlap, wala, hindi okay. Questions lamang po at refrain from asking questions to the members of Congress. Yan po ang nakasaad sa ating rules. Please continue, Congresswoman Brosas. Sobrang Thank you, no? Mr. Chair. Kagalang-galang I'm tong sure mga alam to, po no? yan, ng former President kasi siya ay naging miyembro din ng Kagalang-galang. Kongreso, Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi nyo rin naman. Ngayon, Ay, palagay mo sa Mr. matanda, Chair, kung maaalala ganun, nyo. handang Ayan. mag-cooperate ba Accounting. ang dating Pangulo sa lahat ng investigations na gagawin, Mr. Chair? Dalhin sa korte, yan na nga ang investigations. sagot What niya. do you mean by lahat? Lahat. How many investigations do you Parang think alam niya that kung I ilan. have to participate? Point of order again, Mr. Chair. Point of order. Ay, Kasi- naku po. 1 minute suspension. Ano kaya yung tanong niya? Tinatanong ng matanda, ilan yun? Ano ba yun? Ilan yun? Lahat-lahat. Anong lahat-lahat nga naman? Klaro niya. Sabihin niya, 125 killings na ikaw daw ang nagturo. Dapat ganun. Ay, naku po. Hearing is resumed. Wala na. Tapos na.